Nanawagan ngayon si dating Senador Richard Dick Gordon na siya ring dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na bigyan ng hustisya ang sinapit ng sambayan ng Pilipino sa kamay ng Parmali noong panahon ng pandemya. Ang panawagang ito ay nagugat sa pinakabagong na tuklasan ng Rappler at Organized Crime and Corruption Reporting Project o OCCRP. Napagalaman kasing nagkaroon ng ari-arian sina Lin Wei Xiong na dating finance manager ng Parmali at Michael Yang na siyang Parmali financier sa Dubai na nagkakalaga ng 1 billion pesos noong 2021. Ang pagmamayaring ito ay napasa kamay ng dalawa nung kasagsagan ng panahong di mahagilap ang kanilang mga kasamahan sa Parmali scam habang nagkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Matatandaang naharap sa kasong embezzlement o paglulustay ang Parmali nang mabigo itong ma-deliver ang mga kailangang supply sa paglaban sa COVID-19 samantalang expired naman ang ilang mga items na nanggaling sa kanila. Halagang 11 billion pesos ang nawawala at di na makita, bagay na dapat sagutin ng Parmali ayon pa sa Commission on Audit o COA. Nanawagan sa administrasyon lalo na sa Pangulong Marcos ang dating mambabatas at nakiusap na pakilusin ng Pangulo ang lahat ng mga sangay ng gobyerno sa law enforcement upang habulin at kasuhan ng mga kriminal na ito at gamitin ang mga makakalap na ebidensya upang mabawi ang perang kanilang ninakaw at nadala sa ibang bansa. Nararapat na mapangunahan ng Malacanang di umano ang pag-recover sa mga salaping ninakaw at iligal na napunta sa Parmali nang sa ganun ay maibalik sa mga kababayan natin ang kanilang pera alang-alang sa kapakinabangan ng sabayan ng Pilipino. Iginit pa ng dating mambabatas na napapanahon na para sina Michael Yang, Lin Wei Xiong, Rose Nono Lin at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan at ang lahat ng mga sangkot sa anomalya ay masampahan ng kasong pandarambong o plunder. Batay sa dating senador na paulit-ulit niyang sinabi noon na ang Senate investigation lalong-lalo na hinggil sa korupsyon ay narapat na seryosuhin ang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Senado, Department of Justice, National Bureau of Investigation, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, Customs, Ombudsman at iba pa ay dapat kumilos din at ituloy ang investigasyon. Partikular na tinukoy nito ang Ombudsman na ayon sa dating senador ay pwede namang kumilos ng motu proprio at bilisan ang ginagawa nito upang maisigurong ang mga kriminal ay maipakulong at mapanagot at nang di na makatakas pa sa batas ang mga ito. I urge the administration of President Marcos to mobilize all sectors of the law enforcement agencies to pursue and prosecute these criminals and utilize the evidence gathered to recover their money laundering loot in other countries. Malacanang should spearhead the recovery of wealth illegally acquired by Parmali so we could return taxpayers' money into where it belongs for the benefit of the Filipino people.